Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. Bago tayo magsimula, shoutout nga pala muna sa mga idol na natin dyan na palaging nakasubaybay. Ito pala sila, ginaganahan po kami lalo na gumawa ng mga recaps dahil sa inyo. Salamat, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Flame God Recaps. Sana patuloy nyo pa po kaming suportahan. Tara, let's start. Mag-uumpisa tayo sa last panel ng part 3, kung saan ay nagpakilala si Perwan Jun sa personal kay Frey. Ako ang tagapamahala ng Troman Ring na si Perwan Jun, sabi ni Perwan kay Frey. Gayunpaman, nais ko ring imbitahan ang trainee na si Frey na sumali sa Troman Ring, patuloy na sabi ni Perwan kay Frey at ngumiti ito kay Frey. Dapat tingin din naman ang bida natin kay Perwan. Tignan mo siya, kahanga-hanga ang kanyang pagtitimpi para sa isang kaedad niya, bulong ni Frey sa sarili niya. Walang magbabago kahit na sumali ako sa grupong iyan, sabi ni Frey kila Dauman at Perwan. Hindi ko ika-copyright ang aking pangalan, kaya magsaya kayo sa sarili nyo, pagpapatuloy ng sinasabi ni Frey kila Perwan. Yung walang hiyang bastos na yan. Galit na sabi ni Dauman sa paalis na si Frey. Sino ka lang ba? Pagalit na tanong ni Dauman. At itinaas naman ni Perwan ang kanyang kamay at tungining ito ng napakalamig. Ito pala ay pagsinyales kay Dauman na tumigil na. Humingi naman ng patawad si Dauman dahil sa kanyang inasal. At pinabayaan na si Frey na makaalis. At mapunta naman tayo sa isang magarang restaurant at may mga nakahain na mga masasarap na putahe. Ito pala ay ang napag-usapan nila Professor Jane at Frey na ililibre ni Professor Jane ng hapunan si Frey kapag siya ay ang nanalo sa laban nila ni David. Alam kong nangako ako na ililibre ka ng hapunan, pero bakit may isa pang bibig na pakakainan? Tanong ni Professor Jane kay Frey na parang nayaya mo. Nakita muna. Sabi ko umalis ka na, ibaba mo ang tinidor, wag mong kainin yan, sabi naman ni Frey kay Isabel. Samantalang si Isabel ay tuloy lang sa pagkain at hindi pinapansin si Frey sa kanyang sinasabi. Pakiusap, wag ninyo ako pansinan, siguradong hindi ko kayo sinundan dahil nag-aalala ako, sagot ni Isabel kay Frey na nanginginig sa inis. Oy, hindi ba pwedeng umalis ka na lang? May limitasyon kung gaano ka pwedeng maging makapal. Kambit naman ni Frey kay Isabel ng pag-alit. Kahit gaano ako maghanap, wala akong nakitang impormasyon tungkol sa batalang, sabi naman ni Isabel kay Frey na nagdadabog na. At makikita naman si Professor Jane na nagulat nang marinig niya ang salitang batalang. Anong gusto mong gawin ko kahit na hindi mo na lang ako turuan? Wala akong ibang choice kundi sundan ka hanggang sa gawin mo na turuan ako, sabi naman ni Isabel habang tuloy lang sa paglamon. Batalang. Pinag-uusapan nyo ba ang paraan ng pagsasanay ni Casagen? Pagtataka na tanong ni Professor Jane kila Frey at Isabel. Alam din ba ni Professor Jane? Gulat na tanong ni Isabel pabalik. May mga narinig lang akong chismis sa Magic Institution, ngunit kahit gaano ako tumingin sa mga talaan, hindi ko ito mahanap, sagot naman ni Professor Jane. Tinasabi mo ba sa akin na alam ni Trainee Frey ang batalang? Patanong naman ni Professor Jane sa dalawa. Kung hindi ka nagbibiro, gusto ko ring marinig ang higit pa tungkol dito, sabi ni Professor Jane na halatang naging excited. Tumayo naman si Frey, at lumapit ito papunta kay Professor Jane. Maging mapula naman ang pisngi ni Professor Jane habang palapit si Frey, sabay yakap naman ito sa likuran ni Professor Jane. Sa halip na iyon ay maaari akong magturo sa iyon ng mas kawili-wiling mga bagay, ano sa tingin mo? Sabi naman ni Frey sa nag-blush na si Professor Jane. Ano sa tingin mo? Maaari nating ipagpatuloy ang pag-usap na ito sa iyong silid, bulong naman ni Frey kay Professor Jane. Oy Frey, iba na yang binabalak mo, ang palabas na ito ay rated SPG. Hahaha, joke lang. Makikita naman natin si Frey na papalapit ng papalapit ang kanyang mukha kay Professor Jane. Gosh! Bakit ganito ang reaksyon ko sa isang trainee na mas bata ng 20 taon, pagtatanong naman ni Professor Jane sa sarili niya. Parang magkahiwalay ang pagkilos ng aking katawan at isipan, sabi ulit nito sa sarili,
at dahan-dahan nang naglalapit ang labi ni Professor Jane at Frey. Biglang hampas naman ni Isabel sa lamesa kaya nagulat sila Professor at Frey, kaya naudlot ang halikan ng dalawa. Hihihi, sayang Frey, makakapantos na sana ang ating bida kay Professor Jane, hahaha. Tigilan muna ang kaiyahiyang ginagawa mo kay Professor. Tigaw ni Isabel, naging mapula ang mga pisngi. Andito ka pa pala, Jeez, sabi ni Frey kay Isabel. Habang si Professor Jane ay mapula pa din ang kanyang mukha. At ang susunod na panel ay makikita natin ang liwanag ng buwan, habang si Frey naman ay nakadungaw sa malayo na parang nag-iisip ng malalim. Nakakapagtaka kung ang demigod ay ganap na namamahala sa mundong ito, kung gayon ako ay dapat na ituring nilang tinak sa kanilang panig. Inaasahan ko na binura nila lahat ng bakas ng aming pag-iral, naguguluhang sabi ni Frey sa sarili. Ngunit kahit na pagkatapos ng 4,000 taon, ang impormasyon tungkol kila, Kasajan, Schweitzer, Iris, at ako ay bahagyan nilang binaluktot. Paano nangyari yun? Tuloy-tuloy na pagtatanong sa isip ni Frey. Ibig sabihin kaya may mga taong sumusunod pa rin sa aming kalooban, at lumalaban doon. Malalim na pagtatanong ni Frey. At makikita naman natin si Isabel na nakatingin sa nakatungangan na si Frey, at napasulyap ito sa kakisigan ng ating bida at ito at ang kanyang mukha at naging mapula ulit. Nagkatenginan naman sina Frey at Isabel na parang nahihiya na magsalita. Isabel, may tanong ako, sabi ni Frey. Sino ang honcho ng akademya? Tanong ulit ng Frey kay Isabel. Honcho. Isang salitang pambata yan, sabi naman ni Isabel. Sinong may paki, sabi ni Frey kay Isabel. Sino ang pinakamalakas na tao sa mga nagsasanay, Professor at lahat ng iba pa, patuloy na tanong ni Frey kay Isabel. Sino ito? Tanong ulit nito kay Isabel. Kahit na hindi mo sinasagot ang tanong ko, pabugtong hiningang sabi ni Isabel kay Frey, na parang nagpapaawa. Sasabihin ko, kung sasabihin mo sa akin ang sagot sa tanong ko, sabi ni Frey. Totoo ba yan? Excited na sabi ni Isabel. Ganon ka na lang ba ka-excited, sabi ni Frey kay Isabel na parang kinikilig. At sinagot na Isabel ang tanong ni Frey sa kanya. Ang pinakamalakas sa mga nagsasanay ay si Perwanjun. At sa mga professors naman ay sila, Professor Dio Pulsman at Professor Adlia. Gayunpaman ang pinakamalakas na tao sa kanilang lahat ay marahil, ang ating tiyahin, sagot ni Isabel sa tanong ni Frey kanina. Ang iyong tiyahin, patanong naman na sabi ni Frey. At may sumagot naman ng ibang tao sa tanong ni Frey. Ang tiyahin ni Trainee Isabel ay ang direktor ng akademya ng Westwood, si Lady Ceres Trisnin. At nang tumingin naman si Frey sa direksyon ng nagsalita, ito pala ay si Professor Jane. Siya ay isang 6 na star na salamangkero na nakatanggap ng ice synthesis mula sa imperyo, tuloy na pagsasalita ni Professor Jane kay Frey. Ha? 6 na star? Pagtatakang tanong ni Frey. Ang yugto ng salamangkero ayon sa teorya ay pwedeng umabot ng 9 na star, sabi naman ni Frey kay Professor Jane. Ngunit ang huling taong umabot sa yugtong iyon ay mula pa sa 4,000 taon na ang nakakalipas, tugon naman ni Professor Jane. Tsaka, may mga pinag-uusapan pa kung totoo o hindi, at sabi nga nila, ang pinakamataas na yugtong na talagang maaabot ng isang salamangkero ay 8 star lang, may kakaunti lamang na bilang ang mga 8 star sa buong mundo, kaya ang totoo, ang pag-abot sa 9 na star ay isang alamat, sunod-sunod na pagpapaliwanag ni Professor Jane. Napasilip naman si Frey sa protection spell ng akademya. Kung tama ang hinala ko, ang taong naglagay ng spell na pamprotekta sa akademya, ang director din ng akademya, sabi ni Frey. Sinong may alam, pwedeng tama ka, tugon naman ni Professor Jane sa hula ni Frey. Hindi ito isang bagay na maaaring mailagay ng isang 6 na star, pagtatakang sabi ni Frey sa kamalayan nito. Sumali sa grupo ng Troman Ring, gaya ng naisip ko, may kulang, si Trisnin baka may alam yung babaeng yun, kailangan ko siyang makita, sabi sa isip ni Frey. Isabel, tawag naman ni Frey rito. Yes, sagot ni Isabel. At napatingin naman si Frey at naisip niya na. Sa totoo lang, hanggat hindi ko alam kung hanggang saan ang impluensya ng demigod, hindi ko idadamay ang isang inosenteng bata, depende sa sitwasyon, baka kailangan kong sugpuin ang direktor ng akademya ng sarili ko, tuloy-tuloy na gumugulo sa isip ni Frey.
Dapat ba akong makarating sa 7 star kahit papaano, sabi ni Frey. Nagulat naman sila Professor Jane at Isabel sa sinabi ni Frey. 7 bituin. Pagtataka nilang tanong kay Frey. Ha? 7 star? Baka 10 taon kung mabilis ka, o baka 20 taon siguro. Sarkastikong sabi ni Professor Jane. Well, kung magsasanay ako ng husto, dapat kong maabot ito sa oras na matapos ang bakasyon, sabi naman ni Frey. Anong sinabi mo? Gulat na tanong ni Professor Jane. Well, sige. Sinong nakakaalam? Ang iyong biro ay maring maging katotohanan balang araw, magandang mangarap ng mataas ang layunin, patuloy na sabi ni Professor Jane. At makikita natin ang pagkagulat sa itsura ni Professor Jane, at dahil pala iyon kay Frey na bigla siyang niyapos. Hindi lang yan ang pangarap ko ang malaking bagay, ang pagmamahal ko ay malaki rin, sabi ni Frey na may halong kakaiba na. Gusto mong suriin? Tanong ni Frey. Oy, Frey ha? Ibang pangarap na ata nasa isip mo, hahaha. Napasigaw naman si Isabel ng, ahem. Kaya nagulat na naman yung dalawang lovebirds. Dapat mag-ingat ka simula ngayon, kung umarte ka ng kaiya-hiya sa professor, isusumbong ko ito sa aking tiyahin, pananakot ni Isabel kay Frey. Napatingin naman ng nakakaloko si Frey at nasabing, ito ang dahilan kung bakit hindi mahilig sa maliliit na bata. Maliit na bata. Galit na sabi ni Isabel. Alam ko. Tugon naman ni Professor sa sabi ni Frey. Excuse me. Tanong naman ni Isabel kay Professor Jane. Professor Jane, anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ulit ni Isabel. Wala, sagot naman ni Professor Jane kay Isabel. Habang ang bida naman natin ay nagsenti na naman mag-isa sa gilid, at sabing, hindi kailangan magmadali, kailangan ko lang gawin ang makakaya ko sa ngayon ng walang pagkakamali, at iyon ang pinakamabilis na paraan, sabi ng senti boy Frey habang nakatingin ito sa kalangitan na nasisinagan ng buwan. At mapunta naman tayo sa susunod na panel, at makikita natin at isang naglalakad na may saklay. At nagulat naman ang mga student na nakita siya at naririnig ang mga sinasabi nito. Frey, ikaw na bastardo ka, ang lakas ng loob mong saktan ako, at ang dumating pala ay si David na galit kay Frey. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginawa mo, ngunit walang paraan na matatalo ako laban sa isang basurang tulad mo, papatayin kita, sambit ni David na umuusok na sa galit. At makikita natin ang pagbukas ni David ng pintuan ng silid. Frey, sa tingin mo palalagpasin ko ito, sabi ni David kay Frey na naghihimutok sa inis. Gagawin ko ang lahat para pagsisihan mo na ipinanga ka, sabi ulit ni David. Inuutusan ko ang lahat ng kalalakihan na, hindi na natapos ni David ang kanyang sinasabi dahil ginamitan na agad ni Frey ng magic missile si David na dahilan ng pagtalsik nito palayo kay Frey. Hi! Nako naman David, hindi ka pa kasi natuto, ilang minuto ka palang nakababalik, mukhang uuwi ka na naman sa inyo. At makikita natin si David na nawalan na ng ulirat. At pinabalik na nga si David sa kanyang pamilya upang muling ayusin ang ilong nito ng maayos. Para muling ayusin ang kanyang ilong, sabi naman ni Professor Kevin. Ha? Ang kanyang ilong, excuse me. Pagtatakang tanong ng mga estudyant. At ang susunod na panel ay makikita natin si Frey na nasa labas na ng silid-aralan. Ah, how silly, sabi ni Frey na parang nayayamot sa paglalakad nito. Well, wala naman akong inaasahan sa mga batang ito, pero dapat may klase man lang sila. Ang ibig kong sabihin, hindi ba ito ang lugar ng prestihiyosong Westwood Academy? Sabi sa sarili ni Frey na parang disappointed na makita sa labas ang ibang mga kamag-aral. Jeez, nakatali pa ako, kailangan ko pa ng marami pang practical experience para masanay ang katawan ni Frey sa paggamit ng mana, bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Ikaw na puting buhok na dude dyan, tumigil ka, ikaw ba ang anak ng asungot na nagpunas ng sahig kay David at ginawa siyang basahan? Sabi ng hindi pa natin kilalang lalaki. Kailangan natin mag-usap, sambit nito kay Frey. Balita ko magaling ka daw gumamit ng mahika. Tanong nito kay Frey habang nakangiti ng nakakaloko. At makikita natin na napaliligiran si Frey ng mga kasama ng lalaking nagpahinto sa kanya sa paglalakad.
Asungot, hindi mo ba ako kilala? Ako si Alex Dreamland. Pagpapakilala nito kay Frey. At makikita natin na nakangiting nakamasid ang mga kasama ni Alex Dreamland habang kinakausap nito ang ating bida. Ako ang iyong senior, dapat ay pinupuri mo ako, kaya kung sirain ang isang tulad mo sa isang kalmo, asungot, pananakot na sambit ni Alex kay Frey. So, ano nga ba ang ginawa mo kay David, ang lalaki na ako, ang iyong mabait na senior, inaalagaan na parang sariling kapatid, ikaw na anak ng asungot, pagalit na tanong ni Alex sa ating bida. Nabasag mo ang kanyang mga binti at ilong, ha? Paano mo babayaran yan, ikaw na bastard? Tanong muli ni Alex. Habang ang bida naman natin na si Frey ay parang nababagot na at sabi, "Jeez, iniinsulto ba niya ako o hindi?" Tanong nito sa kanyang sarili. Matanong ko lang para makasigurado, pero binubuli niyo ba ako ngayon? Tanong ni Frey kay Alex at mga kasama nito. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga senior mo? Magbigay ka naman ng pagrespeto, sambit ni Alex kay Frey. Itong munting bastardo na ito, sabi naman ni Frey sa kanyang isip na parang naiinis na sa kanyang kaharap. No, parang walang importante sa paningin mo ngayong maganda, ganyan ba ang pakikitungo mo kay David? Tanong ni Alex na naiinis na makipag-usap kay Frey. Kilala mo ba ako o hindi? Tanong ni Alex kay Frey na humihikab lang sa tabi na parang inaantok na sa kanilang pag-uusap. Nakaakyat ako ng round 16 noong nakara ang Glad-Id Magic Competition, hindi mo pa rin ba maintindihan? Sabi ni Alex na buwisit na sa ating bida. Ang ibig kong sabihin, na ngayong araw na ang libing mo brat. Pagyayabang na sabi ni Alex kay Frey. Parang kumakanta ka lang ng papuri sa sarili mo habang pinagbabantaan mo ang isa mong junior kasama ng mga kaibigan mo. Tugon naman ni Frey sa nagyayabang na si Alex, huwag kang matakot, nandito lang sila para manood. Sabi naman ni Alex kay Frey, habang ang bida naman natin ay nag-stretching lang ng kanyang mga kamay habang si Alex ay walang tigil sa salita. Bakit naman kami magsama-sama para harapin ang isang mahinang bata na hindi na natuloy ni Alex ang sinasabi nito dahil ginamitan na pala ni Frey ng magic missile si Alex habang nagdadaldal ito at tumilapon na si Alex papunta sa mga kaibigan nito at tinamaan na nga ang mga ito na parang bang nasa bowling alley. Nagulat naman ang mga ito at napasigaw sila ng Alex. Walang hiya kang bastardo ka. Nagsasalita pa siya. Hindi ka dapat umatake kapag nagsasalita or nag-transform ang kalaban mo. Sabi ng mga kasama ni Alex Dreamland kay Frey. Patawad kasalanan ko, bigla ko kasing napagtanto na ang sitwasyong ito ay kalokohan at natanong ko ang aking sarili kung ano ang ginagawa ko kasama ang mga batang ito, sagot naman ni Frey sa mga kasamahan ni Alex. Anong sabi mo? Kami mga bata. Sabi naman ng mga kasamahan ni Alex. Bastardo. May tiyak na limitasyon sa kabastusan, sigaw naman ng dalawang kasama ni Alex. Ako nga pala ang panganay na anak ng Gillard House, ako si Goljo Rex. Ako naman ang pangalawang anak ng Pinallark House, ako naman si Frix. Pagpapakilala nitong dalawa kay Frey. Ako naman ay si Magic Missile, sigaw naman ni Frey na parang nakakuloko ang sagot sa mga kasamahan ni Alex Dreamland. At pinag-aatake ni Frey ng Magic Missile ang mga ito, habang nagpapakilala siya sa mga ito na siya ay si Magic Missile sa nakakatawang paraan. At inupuan ni Frey ang mga nakabagsak na mga kasama ni Alex at nagsabi ng, mga walang kwenta. Sila ay isang grupo lamang ng mga hanggal na bata, sa bantong naman nito, baka mahawa ako sa katangahan nila, sabi ni Frey sa isip nito, habang bumubuntong hininga ito dahil sa disappointment. At mapunta naman tayo sa Westwood Academy, at makikita natin si Frey na parang dismayado. Walang kabuluhan, napaka-walang kwenta, paulit-ulit na sinasabi ni Frey sa sarili nito. Ano ba talaga ang ginagawa sa mga araw na ito? Sabi ni Isabel sa dismayadong si Frey. Ikaw pala. Sabi ni Frey na parang wala sa mood nito. Lumilikha ka ng mga bloodbath kahit saan ka man pumunta gamit ang iyong magic missile, sabi ni Isabel kay Frey. Alam mo bang death missile nang tawag sa iyo ng ibang mga trainee, sabi ulit ni Isabel. Death missile. Pag nakakahiya, sabi ni Frey sa sarili nito at nagbibigay ng nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong gagawin ko?
Walang pagkakataon para sa akin gumamit ng mga spell na mas malakas kaysa sa magic missile. Sabi ni Frey habang nagdadabog ito. Napasulyap naman si Isabel sa ating bida, at parang namumula ito, sabay sabi nito ng, ang cute daw ng ating bida. Siya nga pala, ano gusto mo? Pagtatanong ni Frey kaya bigla nagulat si Isabel. Ako, tinunod ko ang payo mo, sagot naman ni Isabel kay Frey. Kaya nagtaka rito ang ating bida kung ano ang sinasabi ni Isabel. Habang alam ko na ang dugo ng troll ay maaaring gamitin kapag nag-uukit ng mga bilog upang mapataas ang kahusayan, ang ideya ng paghahalo nito sa mahiwagang kakayahan sa isang proporsyon ng 7 sa pamamagitan ng 3 ay isang tagumpay, pagpapaliwanag naman ni Isabel kay Frey. Ayun ba, sagot naman ni Frey na parang tinatamlay sumagot kay Isabel. Subukang gumamit ng kalahating dugo ng troll habang ginagawa mo ito, dapat itong gumana ng mas mahusay, ang espesyal na lakas ng isang troll ay sapat na natunaw sa loob ng kanilang dugo, payo naman ni Frey kay Isabel. Sa katunayan, isang matinding tagumpay na ito, tugon naman ni Isabel, at napatingin ulit ni Isabel sa ating bida na parang nagkakagusto na ito rito. Tapos anong susunod na ituturo mo sa akin ngayon? Tanong ni Isabel kay Frey. Pagtataka ng ating bida. At napatingin naman si Frey kay Isabel na parang inaantok pa at binigyan naman siya ni Isabel ng ngiti sa halip. Kailan ko siya sinimulang turuan? Pagtatakang tanong ni Frey sa sarili nito. Oh well, talented siyang bata, kung palalakihin ko siya ng maayos, magagawa ko siyang 7 star. Hindi, marahil isang 8 star na salamangkero, sabi ulit ni Frey sa sarili nito. Napaisip ng sandali ang ating bida at, Isabel, magsasalita ako tungkol sa battleang sa pagkakataong ito, sabi ni Frey kay Isabel. Totoo ba? Excited na tugon ni Isabel. Aalis ako para magsanay sa bakasyon, kung sasama ka sa akin, makikita mo sa sarili mong mga mata ang battleang, sabi ni Frey. Gayunpaman, ito ay magiging isang malupit na paglalakbay kung saan maari kang mawalan ng iyong buhay. Kaya lang kung hindi ka confident, dapat, hindi pa natatapos ni Frey ang kanyang sinasabi, sumagot agad si Isabel ng, sasamahan kita. Pagtatakang gulat ni Frey sa biglaang sagot ni Isabel, habang si Isabel ay nakatingin lang ng seryoso sa kanya. Pakiusap mangyaring isama mo ako sa iyong pagsasanay, sabi pa ni Isabel kay Frey. At sa susunod na panel naman ay lumipas na ang vacation at makikita natin si Isabel na nakapaghanda na ng kanyang mga gamit para sa pupuntahan nila ni Frey. At makikita naman natin ang ekspresyon sa mukha ni Frey na para nadismaya ito. Hindi tayo magkakamping, alam mo ba yon? Anong meron sa lahat ng yan? Tanong ni Frey kay Isabel na napakaraming bit-bit. Ang mga babae ay maraming bagay na kailangan nila. Hindi mo maiintindihan. Tigaw naman na sagot ni Isabel sa tanong ni Frey. Anyway, saan ba tayo patungo? Tanong ni Isabel. Hindi ko sure, sagot ni Frey. Iniisip ko ang bundok ng Espanya, sabi ulit ni Frey. Bundok ng Espanya? Gulat na tanong ni Isabel kay Frey. Hindi ba yan ang bulubundukin na napakadelikado at tinatawag na paraiso para sa mga halimaw? Sabi naman ni Isabel. Yup, alam mo ba kung paano makarating doon? Tanong ni Frey. Mukhang palagi mo akong pinapahanga, tugon naman ni Isabel. At tumingin sila Frey at Isabel sa isang mapa para makita paano sila makapunta ng bundok ng Espanya. Aabutin tayo ng kalahating araw para makarating doon, pagkarating natin sa Espanyola gamit ang warpstone, turo naman ang direksyon ni Isabel. Narinig ko ang daan patungo sa bundok ay mahirap at puno rin ng mga mapanganib na mga halimaw, sabi ni Isabel na may halong pananakot. Teka, natatakot ka ba? Tanong ni Frey na nang aasar din. Pakiusap, huwag mo akong maliitin, tugon naman ni Isabel. Hindi ko inaasahan na magiging madali ang ating paglalakbay simula pa noong una, sambit naman ni Isabel kay Frey, habang si Frey naman ay may mapanlokong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero ano yung binanggit mo kanina? Ang isang warpstone. Tanong ni Frey kay Isabel. Gaya ng idinikta ng pangalan nito, ito ay isang warping device para sa malalayong paglalakbay, sagot naman ni Isabel sa tanong ni Frey.
Gaano kay Ganhawa, walang ganoong bagay 4,000 taon na ang nakalilipas, sabi ni Frey na na-curious sa warping device. Ha? 4,000 taon? Pagtatakang tanong ni Isabel kay Frey. Habang ang mag-i-craft ay hindi pa umuunlad, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, kaya kulang ang skills ng mga trainee, pero ang maisip na gawing commercialized ang warps, anong gandang ideya nun, sabi ni Frey habang hindi niya pinansin ang tanong ni Isabel. Warpstone? Napakaginhawang mundo, sabi ni Frey. Gayunpaman, ang gastos nito ay isang sagabal, sabi naman ni Isabel kay Frey. Ha? Gaano kamahal? Tanong naman ni Frey. Hindi ba obvious? Sagot ni Isabel. Magkano ba? Tanong ulit ni Frey. Dahil medyo malaki ang distansya sa pagitan ng Causimphony at Hispaniola, ito ay halos nagkakahalaga ng 10 ginto, tugon ni Isabel sa tanong ni Frey. 10 ginto. Gulat na sagot ni Frey. Ang aking buong kapalaran ay 1 ginto lamang, sabi ni Frey sa isipan nito na nanlulumo sa sarili niya. Anong problema? Tanong naman ni Isabel. Frey, ano ang dapat kong gawin kapag ang isang maharlika na tulad mo ay walang pera? Tanong niya kay Freas Lucas. Teka, isa ring maharlika si Isabel, dapat marami siyang pera, nabuhay ang sabi ni Frey sa sarili nito. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ni Isabel kay Frey. Isabel Swan, magkano ang meron ka dyan? Tanong nang nabuhay ang si Frey. Wala akong kahit anong pera sa akin, tugon naman ni Isabel. Ano? Galit naman na tanong ni Frey kay Isabel. Ang kasiyahan ay ginagawang tamad ang mga tao, walang paraan na magdadala ako ng mga panggastos sa paglalakbay, sa ating paglalakbay upang magsanay, sabi naman ni Isabel sa naiinis ng si Frey. Sabay turo ni Frey sa malayo at sabi, umuwi ka na, umuwi ka at magdala ng pera. Sabi ni Te kay Isabel. Hindi ba tayo maaring kumita ng pera para sa ating mga panggastos sa paglalakbay, at bahagi na din ng ating pagsasanay? Sagot naman ni Isabel sa nagkukumahog na si Frey. Seryoso ka bang sinasabi yan na may dalang napakalaking bag? Sagot ni Frey na parang nawawala sa sarili. Ito at iyon ay magkaibang bagay. Maraming bagay ang kailangan ng mga babae. Tigaw din naman ni Isabel kay Frey. Wah! Tama na. Tahimik. Tigaw naman ni Frey at tumahimik na silang dalawa. Ayos lang kung pupunta muna tayo sa kabisera, sana, tugon ng nanghihinang si Frey. Nakapagtrabaho ka na ba? Tanong ni Isabel. Hindi kahit kailan, tugon naman ni Frey. At sa susunod na panel ay makikita natin ang daangan ng mga barko. At nilapitan nila Frey at Isabel ang barko na sasakyan nila, at sila ay namangha rito. Ito ba ay libre? Tanong ni Frey. Ito ay walang bayad para sa mga nagsasanay sa akademya, sagot naman ni Isabel sa namamangha pa din na si Frey. Kaya ba ang daming trainee dito, sabi ni Frey. Sana masarap ang pagkain. Nakapagtaka kung magkakaroon sila ng karne, excited na sabi ni Frey nang maisip ang pagkain. Nabalitaan ko na naghahain lamang sila ng mataas na kalidad ng pagkain, tugon naman ni Isabel. Karne. Tigaw sa tuwa ni Frey. Naglalaway na lang ako sa iniisip ko, sabi ni Frey na natutuwa pa din sa pag-iisip ng pagkain. Mahal na mahal ko ang akademya natin. Seryoso, puri ni Frey sa kanilang paaralan. Puno na ang barko, sabi ng isang crew. Ano? Tanong ni Frey sa crew na biglang nanlumo at nawala ang pinapangarap niyang masarap na karne. Ang susunod na pag-alis ay sa loob ng 4 na araw, sabi ulit ng crew ng barko. Nahimatay naman si Frey nang marinig ang tagal ng hihintayin nila para makasakay ng barko. Kung hindi nyo naman mamasamain, paano kung sa Port Eso kayo sumakay, suggestion ng crew ng malaking barko. Ay nakatingin na sila Frey at Isabel sa maliit na barko na pwede nilang masakyan. Habang tinitignan nila Freya at Isabel nang nakakapagdismaya ang barko na pwede nilang masakyan paalis ng daangan. Oo, hindi naman masama, pero nakakagalit kapag tumingin ako sa kanang barko, sabi ni Frey habang naiinis sa pagtingin nila sa malaking barko na hindi nila nasakyan dahil puno na ito. Ganyan ang kalikasan ng tao, sabi naman ni Isabel para i-comfort si Frey.
Humihinto ito sa Jethanbol habang papunta, ngunit mararating ninyo ang Cow Symphony sa loob ng 5 araw, at halatang walang bayad para sa mga nagsasanay na katulad inyo, pag-comfort din ng crew ng malaking barko na nang suggest ng pagsakay sa maliit na barko. Oo, salamat, sabi ni Frey na para dismayado pa rin ng kaunti. At ang susunod na panel ay makikita natin ay ang mga lalaki na nakakatakot tumindig at nakangiti sila ng nakakahilakbot. Handa na ang lahat, Kapitan, sabi ng lalaking may hiwa sa kanyang labi. Mabuti, gagalaw tayo mamayang gabi, gawin natin itong memorable, sabi naman ng kapitan ng mga nakakatakot na lalaki kanina. Kiki, tawa naman ni One Eyman habang may kinakagat itong pagkain. Hey, bakit mo dinikat ang mata mo? Nakakadiri, sabi ng kapitan kay One Eyman. Jeez, anong biro yan? Kapitan, hindi ba ang mga simbolo ng pirata na isa lang ang mata? Sabi naman ni One Eyman. At iyon ang dahilan kung bakit mo binunot ang perpekto at gumagana mong eyeballs. Baliw ka talaga, sabi ulit ng kapitan sa kanyang crew. Mayroon bang tao sa atin ang matino, ang mga Blood Red Raiders? Sabi ng lalaking may hiwa sa kanyang labi. Sabay turo naman ng kapitan sa kanilang destinasyon. Ang target ngayon ay ang barkong hihinto sa Jethanbol, utos ng kapitan sa kanyang mga piratang crew. Tututukan natin ang sandaling dumaan sila sa tabi mismo ng Oscal Archipelago, sabi ulit ng kapitan. Kate, marami tayong mananakawan ngayong gabi pag nagkataon, ano nga ulit ang pangalan ng barko, kapitan? Tanong naman ni One Eyman sa kapitan nito. Nadismaya naman ang kapitan sa tanong ni One Eyman sa kanya. Ikaw at ang iyong alaala, kung ayaw mong bawasan ko iyong huling eyeballs ng pira-piraso, makinig kang mabuti, galit na sabi ng kapitan. Ito ang barko ng may lahat ng uri ng brats mula sa mayayamang pamilya, ang Corteso, sagot naman ng kapitan sa tinanong ni One Eye kanina. At makikita natin na sumakay na sila Isabel at Frey sa Corteso. Maligayang pagdating sa Corteso, ako ang kapitan ng barko na si Mac Martinez, pagbati naman ng kapitan ng Corteso sa kanyang mga pasahero sa barko. Kami ay nasa iyong pangangalaga, tugon naman ni Isabel sa kapitan ng barko. Kung hindi dahil sa barkong ito, 4 na araw na kaming hindi nakaalis ng bayan, sabi ulit ni Isabel. Kahit na ito ay mukhang isang kahangahangang barko, wala akong nakikitang maraming pasahero, may dahilan ba ito? Tanong naman ni Isabel sa kapitan. Dumadaan ang barkong ito sa Oscal Archipelago, kung saan lumilitaw minsan ang mga pirata, sagot naman ng kapitan sa tanong ni Isabel. Pirata? Gulat na tanong ni Isabel sa kapitan. Hindi kailangang mag-alala, sabi naman ng kapitan na malakas ang loob. Bagamat 2 barkong pandigma lang ang nag-escort sa atin, may 4 na Star Magician na nakasakay sa bawat escort ship. At syempre, mga battle mages sila mula sa Magic Tower, kahit gaano karaming mga pirata ang dumating para sa atin, hindi sila magtatagumpay, pagmamalaking sabi ng kapitan. Nakakagaan ng loob, sabi naman ni Isabel kay Kapitan Mac Martinez. Habang si Frey ay parang wala lang at naghihikab pa. Kung may utak ang mga bastos na yan, kung gayon ay hindi nila hahanapin ang isang barkong tulad ng barko natin na escorted ng mga barkong pandigma ng imperyo, pagmamalaking sabi ng kapitan kila Isabel. Mga ilang sandali lang ay biglang nagulat ang kapitan at sina Isabel at Frey. Pirata! Ang mga pirata ay nandito na. Tigaw ng mga crew ng Corteso. At makikita natin ang pagdating ng barko ng mga pirata. Iyon ay barko ng pirata. Pagtataka ng kapitan ng Corteso. Kapitan Mac, masama ito, sabi ng isa sa mga crew ng Corteso sa kapitan nito. Ang barkong pandigma ay nabubulol-bulol na pagbigkas ng isang crew ng Corteso. Habang sina Isabel at Frey ay nakatingin sa mga nangyari sa barkong pandigma na escort nila. Ang barkong pandigma ay lumubog ng lahat. Pagtutuloy na sabi ng isang crew ng Corteso. Imposible. Tinalubog nila ang 2 barkong pandigma. Hindi iyon isang bagay na magagawa lamang ng mga pirata. Pagtatakang sigaw ng mga crew ng Corteso. At ang susunod na panel ay makikita natin ang mga pirata na nagpupunyagi dahil napabagsak nila ang 2 barkong pandigma na escort ng Corteso.
Sabay tawa ng malakas ng kapitan ng mga pirata dahil dito ay marami silang pwede manako sa barko ng Court Esso. At mabalik muna tayo sa ilang minuto ang nakalipas bago pabagsakin ng mga pirata ang mga escort na barkong pandigma ng Court Esso. Kapitan, nakikita ko na sila. Ang Court Esso ay nandito na. Sabi ng isang pirata sa kapitan nito. May kasamang 2 barkong pandigma. Sabi ng kapitan ng mga pirata habang nakatingin ito sa kanyang telescope view. Ano gagawin natin? Tarantang tanong naman ni One Eye Man sa kanyang kapitan. Manahimik ka, haharapin sila ng taong iyon para sa atin, tugon naman ng kapitan ng mga pirata. At makikita natin ang maaring tao na tutulong sa mga pirata na makubkob ang barko ng Court Esso na binabantayan ng 2 barkong pandigma. Siya ang espesyal na bisita para ngayong araw. Mahirap siyang imbitahin, pagmamalaking turo ng kapitan sa mga kasamahan nito. Hindi pala tao ang espesyal na bisita ng mga piratang ito. Ito pala ay ang Leech. Ang Leech ay isang makapangyarihang necromancer na ginamit ang kanilang mga kapangyarihan upang maging immortal bilang undead. Tandaan ninyong mabuti, ang tao or bagay na iyon ay ang Leech Lord na si Dullard. Siya ay isang pambihirang nilalang na tutulong sa atin sa isang pagsalakay, pagbibigay babala ng kapitan ng mga pirata sa mga crew nito. Habang makikita naman natin na si One Eye Man ay parang natatakot na sa ginagawa ng Leech, at ito ay biglang nagtago sa likod ng kanyang kapitan na parang naduwag. Itong siraulong duwag na ito, galit na sabi naman ng kapitan kay One Eye Man. Hihihi, tawa na lang ang nasambit ni One Eye sa sabi ng kanyang kapitan. Isang nilalang na walang kamatayan, naririnig ko lang ang mga tungkol sa kanila, nguti ang makakita ng isa-isang tunay, ay nagbibigay sa akin ng panginginig, sabi ni One Eye sa kanyang kapitan. Naiisip ko na sa wakas na baliw na ang kapitan namin nang marinig kung sasalakayin natin ang Court Esso na may escort na barkong pandigma, ngunit, hindi na natapos ni One Eye Man ang sinasabi nito at sumabat na agad ang kanyang kapitan. Ituloy mo ang pagsasalita baka mawala ang mata mo dyan, sabi naman sa inis ng kapitan. Ang maisip na gumawa ka ng kontrata sa isang Leech, kapitan, ikaw talaga ang tunay na pioneer na mag-iiwan ng kanyang marka sa kasaysayan ng mga pirata. Pagbawi sabi ni One Eye Man sa kapitan nito. Ikaw, sa tingin mo. Hahaha, tama iyan. Masayang sabi ng kapitan kay One Eye na parang nabola sa mga sinabi ng kanyang tauhan. At makikita natin ang Leech na nag-uumpisa na sa pag-atake sa 2 escort na barkong pandigma ng Court Esso. Sabay chant nito ng Ice Spear, at isang hugis bungo na ulap ang naglalabas ng mga Ice Spear sa bibig nito. At makikita na hindi pa natataranta ang Court Esso dahil hindi pa nila alam ang mga susunod na magaganap. At makikita natin na biglang nagulat ang 2 4 na star na battle mages ng Magic Tower. Ano iyan? Gulat na tanong ng kalbong battle mage. At gumamit naman agad ang 2 battle mage ng kanilang pangkontra sa paparating na pag-atake sa kanila. At halatang nahihirapan na ang 2 battle mage na panatilihin ang kanilang pananggalang laban sa atake ng kalaban, hanggang tumama na ang Ice Spear sa escort na 2 barkong pandigma ng Court Esso. At mabalik na tayo sa naunang panel kanina na tumatawa ang kapitan ng mga pirata. Uhahaha. Tara at kumita na tayo mga kasama. Utos naman ng kapitan sa mga piratang tauhan nito. Sabay-sabay naman na sigaw ng mga pirata ng, "Ha! Talagang kahanga-hanga iyon, Lord Dullard. Binasak mo ang malalaking barkong pandigma sa isang atake lang." Pagpuri ng kapitan ng mga pirata sa Leech. Nakakapagtaka, sabi ng Leech sa nakakatakot na pagtingin nito. Fucking hell! Natakot ako doon, sabi sa isipan ng kapitan ng mga pirata sa pagtingin nito sa Leech. Ako ay nakatitiyak na ipinatawag ko ay 3 Ice Spear, pero paanong lumulutang pa rin ang barkong iyon? Sabi ng Leech sa pagtataka nito. Lord Dullard. Mawalang galang, naniniwala ako na sinabi ko sa iyo ang aming mga kalagayan at hindi mo dapat atakihin ang barkong Court Esso. Kailangan nating gamitin ang mga pasahero sa barkong iyon bilang mga bihag, pagpapaalala ng kapitan sa napagkasunduan nila ng Leech. At bigla naman ibinaling ng Leech ang kanyang bungo na ulo patungo sa kapitan ng mga pirata. Paumanhin.
Sabi naman ng kapitan na biglang kinabahan sa pagtitig ng leech sa kanya. Itong iritadong bonehead na bastardo na ito, sabi ng kapitan sa isipan nito na pinagpapawisan ng malala. Inatake ko sila para pigilan silang makatakas o lumaban dahil masakit itong harapin, at hindi sapat ang lakas ng atake ko para lumubog ang barko na iyon, pagpapaliwanag ng leech sa kapitan ng mga pirata. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Tanong naman ng pirate captain. Lumingon ulit ang leech sa pirate captain, may kakaiba sa barko na yan, sabi ng leech. At makikita natin ang mga trainee na nasa barko ng Court Eso ay nagtatakbo na hindi alam kung saan sila pupunta para makatakas sa mga pirata. Pakiusap kumalma kayo mga trainee. Pakiusap sundan ninyo ang mga utos ng crew ng Court Eso, sigaw ng kapitan ng Court Eso sa mga trainee na nagkukumahog na kung ano ang kanilang gagawin ngayon. At meron na naman po tayong isang tahimik lang sa gilid, at alam ko na kung ano naiisip nyo, Mark pasok. Si Mark, tahimik lang. Hihihi, sorry corny. At mabalik na tayo sa kwento at makikita natin sila Frey at Isabel na nakatitig sa malayo habang pinagmamasdan ang barko ng mga pirata at ang lumubog na barkong pandigma. Nalipol ang barkong pandigma, sabi ni Isabel na pinagpapawisan ng malala. At napatining naman ang ating bida kay Isabel. Kumalma ka, mga pirata lang sila, sabi ni Frey at sabay hawak naman sa ulo ni Isabel na parang isang bata. Kaysa sa kanila, ang higit na ikinababahala ko ay, hindi na natuloy ni Frey ang kanyang mga sinasabi. Habang si Isabel naman ay nakatingin kay Frey, mga pirata lang. Tanong nito sa sarili. Mayroong 3 mga ice spear, ngunit ang nagpuntirya sa barkong ito ay nawala sa himpapawid, patuloy na sabi ni Frey. Nakialam ka ba? Tanong naman ni Isabel. Hindi ako iyon, sagot naman ni Frey, at makikita naman natin ang galit ni Frey sa ekspresyon ng kanyang labi. Kahit na naramdaman ko ang pagbabago ng mana, hindi ko ito kayang harangan. Frey, hindi ako gaanong iba sayo. Nagbablangko ang isip ko sa sandaling naramdaman ko ang presensyang katulad ng sa mga demigod. Pinipigilan ba ako ng mga alaala na nakakulong sa bangin sa loob ng 4,000 taon? Sunod-sunod na pag-iisip ni Frey sa kanyang naging pagkukulang sa mga muntik mangyari sa barko na sinasakyan nila. Pagkakaba at puot ang nararamdaman ni Frey habang siya ay pinagpapawisan ng napakalamig. Umayos ka, bagaman sila ay magkatulad, ito ay hindi peren ang demigod, iyan ay ang mana ng undead, sabi ni Frey sa sarili nito para hindi siya matakot sa paparating na hamon. Kung hindi ikaw, sino ang humarang? Tanong naman ni Isabel. Sinong nakakaalam, sagot naman ni Frey. At napasilip si Frey sa posisyon ng mga crew na nagmamadaling maglayag ng mabilis upang hindi sila masundan ng mga pirata. Bagamat hindi ko alam kung sino iyon, dapat nating pasalamatan siya sa pagtatanggol sa barkong ito, sabi ni Frey. At sa susunod na panel ay makikita natin na binangga ng mga pirata ang kanilang barko sa Court Eso para makaakyat ang mga pirata sa Court Eso at umpisahan ang kanilang plano. At nagsisigaw ang mga pasahero nito sa takot at hindi mapalagay. At makikita natin ang mga pirata na nilalagyan na ng kawit at tabla ang pagitan ng barko nila at Court Eso upang makatawid sila patungo rito. Ang mga pirata ay sumasalakay, sigaw ng mga crew ng Court Eso, habang silang lahat ay pinag-aatake ng mga pirata at ang maririnig na lang ay ang mga humihingi ng tulong at ang tunog ng pagtama ng kutsilyo sa laman ng crew. Mga pirata talaga sila. Sigaw ng mga trainee na naghuhumiyaw na sa takot. Mommy! Sigaw din naman ng isa na parang maiihi na sa takot. At ang susunod na makikita natin ay ang mga katawan ng mga wala ng buhay na crew ng Court Eso na nakahandusay sa sahig, at naiwan ang mga pasahero nito na takot na takot. Minamaliit ko ito dahil mas maliit ito sa Netlaso, ngunit medyo marami ang mga pasahero mula sa mayayamang pamilya. 1, 2, 3, humigit kumulang mga 4 na po sila, sabi naman ni One Eye Man sa mga natataranta ng mga trainee. Kyahahaha. Maaari nating gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay nang hindi na muling nagtatrabaho, sambit ulit ni One Eye. At napangiti naman at kanilang kapitan. Magandang gabi, mga mahal kong munting mga trainee na maraming pera at pangarap, kaibigan ninyo kami, ang Blood Red Raiders.
Sabi naman ng kapitan ng mga pirata na may nakakalokong tono ang pananalita. Dito na po muna ulit matatapos ang ika-4 na part ng ating recap. Pasensya na po kayo sa delayed upload ko, sana maintindihan nyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa Flame God Recaps. See you on the next part.